Ang susunod po nating halimbawa tungkol dito sa inggit ay ang mga kapatid ni Jose. Doon po ito sa Genesis 37:3-11. Nainggit ang mga kapatid ni Jose dahil mas pinapaboran siya ng kanilang ama. At dahil sa mga panaginip na ibinibigay ng Diyos sa kanya, dahil sa kanilang inggit, ipinagbili nila si Jose bilang alipin. Ang inggit ay nakakapagpabulag sa kanila upang makita ang plano ng Diyos. Sa halip na suportahan ng kanilang kapatid, itinuring nila siyang kalaban. Minsan, maaari tayong mainggit sa tagumpay ng kaibigan, katrabaho o kapamilya. Sa halip na tingnan sila bilang kakumpetensya, manalangin para sa kanila, matutong matuwa sa kanilang tagumpay, at magtiwala na may plano pa rin ang Diyos para sa iyo. Pangatlong halimbawa natin ng tungkol sa inggit ay si Haring Saul at si David. Sa 1 Samuel 18:6-9 ay ganito ang ating mababasa. Mula noon ay pinagmamasdan na ni Saul si David ng may masamang mata. Pagkatapos ng tagumpay ni David laban kay Goliath, mas pinuri siya ng mga tao kaysa kay Saul. Dahil dito, nainggit si Saul at nagsimulang ituring si David bilang banta. Ang inggit ay maaaring magdala ng takot at insecurity. Nakalimutan ni Saul ang mga pagpapalang tinanggap niya mula sa Diyos dahil nakatuon siya sa tagumpay ng iba. Sa panahon ng social media, madaling mainggit sa nakikita nating tagumpay ng iba. Tandaan, hindi kompetisyon ang buhay Kristiyano. Ang tagumpay ng iba ay hindi nangangahulugan kabiguan mo. May natanggap o may natatanging plano ang Diyos para sa bawat isa. Now, ano ang lunas sa inggit? Pag-ibig at pasasalamat. 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Hindi ito naiinggit. Kapag ang puso natin ay puno ng pag-ibig, natututo tayong magsaya sa tagumpay ng iba. Ang pag-ibig ay hindi nakikipagkompetensya kundi nagpapala. Gawing ugali ang pagpapasalamat araw-araw, pagbati sa tagumpay ng iba, pagkilala sa sariling mga pagpapala, at pagtitiwala sa oras at plano ng Diyos. Hanggang dito na lamang po muna. Sa Diyos po ang papuri hanggang sa susunod po nating pag-aaral. God bless po.